Welcome to my podcast. Nagkaroon ng podcast. Hey guys, I'm Junior Ben. So in this episode, we're gonna be talking about bakit nga ba nadidelay yung mga investment ng ating mga kababayan, yung mga OFW. So, I have 7 points kung bakit nangyayari yun. Number 1 is yung lack of time and focus. So, basically, most of the OFWs their works requires physical work. Physikalan yung kanilang mga ginagawa. So, by that, pagkatapos ng trabaho, mag-rest na lang at matutulog. Prepare for dinner, then matutulog na para lalaban na naman kinabukasan. That's mainly, nawawalan tayo ng time. And syempre, kung wala ka ng time, out of focus ka talaga doon sa while binuo mo pa yung pagpaplano ng pag-a-abroad. So pag nawalan ka ng time, mawawalan ka talaga ng focus doon sa pangarap mo. That's the reason why it's a reminder na kailangan natin bigyan ng time. Mag-isip tayo kung ano yung the best way para mas mapabilis at ma-achieve natin yung ating mga pinapangarap. Yung pangalawa naman ay limited knowledge. So tayong mga OFW, we are actually eager. Meron po tayong bit-bit na mga pangarap. And that pangarap ay, halimbawa, meron ka talagang objective na mag-abroad ako is because gusto kong magpatayo ng negosyo. Yun talaga yung pinaka natin, di ba? Pero dahil sa wala tayong background for business, wala tayong hindi natin alam kung paano tayo magsimula, saan tayo at paano yung pagsisimula natin ng mga business na gusto natin, then that's the cause na nadi-differ na yung ating mga pangarap, tapos hindi na natin magagawa dahil sa doubt na tayo at hindi natin alam. Ang pinaka doon sa limited natin na knowledge is you really have to exert effort para mag-research or alamin, even magtanong-tanong ka sa kung mayroon kang mga kaibigan or kakilala na pwede mong kukunan ng mga idea. That's the best way na para magkaroon tayo ng idea na ganyan para yung pagsisimula. Huwag kayong ma-intimidate, huwag kayong matakot or mahiya na magtanong, especially if that will do something from your pangarap. Kasi ang pinakakailangan at pinakamaganda talaga is simulan natin yung ating mga pangarap as early as possible. Then yung pangatlo natin is fear of scams and mismanagement. Well, sa panahon ngayon, sobrang daming mga nangyayari na nag-i-invest and then nawawala yung kanilang mga investment dahil na scam. Dahil na rin nga sa limited knowledge natin, pinapasok natin yung mga business na mga nakikita natin sa social media in which hindi na pala maganda. Scam pala yung mga ganon. So, okay lang talaga na maging meticuloso din tayo sa ating mga investment. Lalong-lalo na pag nakikitaan na natin ng mga red flag. Atras ka na kaagad niyan. Dahil for sure, later on ay mawawala yan. Then yung ating pang-apat is short-term mindset. So some OFWs prioritize immediate needs like supporting the family or paying off debts rather than long-term investments. Ito nga yung sinasabi na nakafocus lang tayo kung anong kailangan ngayon. Hindi na natin iniisip kung in the next 5 years. Kailangan meron tayong long-term, though ginagawa natin yung mga short-term natin na mga responsibility, but you have to remember yourself looking forward in the next 5 years. Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Ano kaya yung mga posibleng mangyayari na nasusolusyonan mo na. Like in the case of uwi ka na ng Pilipinas, at least meron ka ng pagkukuhanan ng pagkakakitaan kahit na hindi ka magtatrabaho, yung mga passive income, which is yung mga legit na mga passive income. Hindi lang tayo mag-focus sa what's happening now or ano yung mga pangangailangan ngayon. We also have to look forward kung ano yung mga mangyayari pa in the future after 5 years, after 10 years. Then yung ating panglima is unclear plans for returning home. So without a clear plan for setting down, they delay investing because they're unsure what to invest in. So isa na rin yung factor na yun na hindi ka finit sa sarili mo. Actually, guilty rin tayo dyan, oy. Kasi I am more than 10 years na dito sa Saudi Arabia. Hindi ka fix doon sa timeline mo na pag ito totoo talaga, pag nasa Pilipinas ka pa, anong sabi mo na, isang kontrata lang to. 10 years. Kasi nga, actually may mga advantage din naman na ma-realize ka dito pag nandito ka na Saudi Arabia, o nandito ka na abroad, may mga magaganda din talagang mga factors kung bakit na-i-extend din. Pero ganito daw, dapat may timeline talaga na ito dapat hanggang ganito lang, or else meron kang within that period magkakaroon ka ng ganyan. Dapat ganun yung natin. Kailangan natin i-clear out yung mga points na yan na we should be defined talaga na ito
during this time, kailangan kong umuwi dahil ganito ganyan, or kailangan mo ng ganito on the year. In 5 years time, meron ka ng ganitong business. Dapat finite po tayo. Yun daw yun. At ang ating panghuli ay dependency on remittance culture. So yung family daw natin, family back home may rely heavily on remittances and OFW's income in often used for daily expenses rather than saving or investments. Kailangan din talaga natin as OFW makontrol yung ganong mentality na yung ating mga family is nag-rely lang sa ating mga padala. As much as possible, if you can teach them how to fish, if you can teach them to start up a business para hindi na magre-rely doon sa padala mo at mag-i-income na yung business na ginagawa nila doon sa Pilipinas, then that's much better. Dahil at least, diba, hindi ka na mag-o-oblige talaga na in monthly base. Yun ang ano mo. So, yun po yung ating mga bakit nga ba nadidelay yung mga OFW sa kanilang pag-i-invest. So, yun yung mga common reasons. Actually, ang dami, no? Ang dami mga reasons kung bakit. Pero, I'd like to share with you with that points. And see you again in the next vlog. That's it, and have a great day. Bye!